Pinasubasta kaya nawala ang ilang balikbayan box na idineklara umanong abandonado. Batay sa mga sagot ng ilang inimbitahan sa isang pagdinig ng Kamara. May isa pang sinisingil umano ng 30,000 piso para matubos ang padala. Nakatutok si Mariz Umali. Naging emosyonal ang OFW na si Vilma Silga nang humarap sa House Committee on Overseas Workers Affairs. Pinagbabayad daw kasi siya ng halos 30,000 piso para makuha ang pinadala niyang mga balikbayan box sa pamilya sa Pilipinas. Yung hirap, yung tiis, ang pagod, pangungulila sa pamilya, sa mga anak. Mag-ipon ng mga bagay-bagay para lang maibigay sa kanila. Tapos ganun, hindi namin alam kung saan napunta. Ang binayaran ko doon, almost 50,000 na. Tapos magbabayad ulit ako dito ng 29,500 para makarating sa akin. Tinatalakay sa komite ang umano'y iligal na gawain umano ng illegal freight forwarder kung bakit bigla na lang naglalaho ang mga pinaghirapang balikbayan boxes ng mga OFW. Nasaan na po yung aming cargo na yun? Ayun po yung binayaran namin po. Bago po kinuha sa amin ni Elmer, bayad po yun hanggang sa pinto ng bahay namin. Lumalabas na sinasabing nawawalang balikbayan boxes, idinideklarang abandonado at pinapa-auction sa mga local freight forwarder. Pagkatapos, pinagbabayad ang mga OFW para lang mabawi ang kanilang balikbayan box. Kailangan pang magbayad doon sa kay Monique. Sa kagustuhan ko po, nagbayad ako kay Monique para makuha ko ang aking boxes. Hinala ng OFW party list. May nagaganap na sabwatan sa pagitan ng ilang kawani ng Bureau of Customs sa auction division at mga pribadong individual na lumalahok sa mga auction at kumukorner sa mga balikbayan boxes na di umano'y abandon upang ibentang muli sa mga may-ari ng OFW sa nakakalulang halaga. Sa pagdinig na pag-alamang karamihan sa mga balikbayan box ay napunta sa isang Mona Lisa Tan, may-ari ng Monique Rapid Trans Incorporated na isang international at domestic freight forwarder. Giit ni Tan, tinulungan lang niya ang kaibigang OFW na di matubos ang balikbayan box, kaya raw siya sumali sa pagsusubasta. Nung nag-auction kayo, alam mo ba na konti na balikbayan boxes ang laman ng mga boxes na to? Yes po. Paano mo nalamang balikbayan boxes? Sinabi pa lang kanina ni Assistant Commissioner na these are unlabeled, declared as cargo. Sino ang nagsabi sa'yo na balikbayan boxes siya? Actually po, yung friend ko nga po, nag-forward po ng BL na yung cargo niya is nandun sa container na yon, and nilapit ko din po yon with Ma'am Dali, how to help my friends po. Diretsuhin ko na. Ibig sabihin may inside information si Mona Lisa. Sabi naman ng Bureau of Customs, hindi na sila nagpapa-auction ngayon at dinodonate na lang daw sa Department of Migrant Workers ang mga boxes. Pero may nakitang problema rito si Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak. Kung kami lang po ay pagpapasahan ng mga abandoned boxes, hindi po nagagamot yung problema, which is bakit merong abandoned boxes in the first place when binayaran na nga po ito sa pinanggalingan. Hindi po nagagamot yung problema, which is lokohan po sa forwarding ng bagahe o ng balikbayan box. So, yun po sana ang malutas. Nangako ang DMW na tutulungan ang mga OFW na maiuwi ang mga balikbayan box nila sa tulong ng Action Fund. Bago magtapos ang pagdinig, nagmosyon na bumuo ng Technical Working Group kabilang ang DMW, BOC, DTI, BOI, DOTR, OWA at industry stakeholders para pag-aralan ang lahat ng issue na lumabas sa pagdinig at masolusyonan na rin ang problema. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, naktutok, 24 oras.